Bandang 2:43 ng madaling araw, tahimik na yung bahay. Yung electric fan lang ang tunog, tapos yung ilaw sa labas parang humihinga sa dilim. Si Mia, bagong uwi galing lamay. Puyat, pagod, pero hindi makatulog. Alam mo yung pakiramdam na parang may nakatingin sa'yo kahit mag-isa ka na. Ganun. Pumikit siya tapos biglang nagising siya. Gising ang isip niya pero yung katawan niya ayaw gumalaw. Kahit daliri, kahit paa, wala. Parang may humahawak sa kanya. Parang may bigat sa dibdib na unting-unting lumulubog. At habang pilit siyang sumisigaw, walang lumalabas na boses. Doon niya napansin, may tao sa paanan ng kama. Hindi malinaw ang muka pero malinaw ang presensya. Parang usok na may hugis, mahaba ang buhok, nakatayo lang, hindi umaalis. At ang pinaka nakakatakot, hindi siya basta nakikita. Ramdam niya. Parang may galit, parang may gustong sabihin pero pinipili lang manahimik. Gusto niyang tumakbo pero hindi siya makagalaw. Gusto niyang magdasal pero pati bibig niya ayaw gumalaw. Tapos parang lumapit. Mas bumigat yung dibdib, mas humirap huminga. At sa utak niya may isang linyang paulit-ulit. Bukas na ang third eye mo. Biglang parang may nag-click, nakagalaw siya. Umupo siya, pawis na pawis, hingal na hingal. Pagtingin niya sa paanan ng kama, wala na. Pero kinabukasan sinabi niya sa tita niya. At ang sagot, "Anak, bukas na ang third eye mo. Sensitive ka na sa espiritu." Ngayon dito tayo magiging patas. Hindi natin tatawanan yung kwento ni Mia kasi totoong naramdaman niya yun. Totoong natakot siya. Pero may isa pang lens na kailangan natin ilagay. Yung lens ng siyensya. Kasi yung eksaktong combination na sinabi niya, gising ang isip, hindi makagalaw, may presence, may nakikitang figure at may bigat sa dibdib. Very common yan sa isang sleep phenomenon na tinatawag na sleep paralysis. Sa sleep paralysis, nagigising ka habang yung katawan mo nasa sleep mode pa. Kaya parang nakalak ka at dahil half awake, half dream state siya. Pwedeng pumasok yung sobrang vivid na hallucination. May intruder sa kwarto, may anino, may bigat sa dibdib, minsan parang sinasakal ka. Kaya maraming tao ang convinced na may nilalang talaga sa loob ng kwarto. At dagdag pa, galing siya sa lamay. Kapag may namatayan, may documented experience din na ang tao nakakaramdam ng parang andyan pa yung yumao. Minsan may naririnig, minsan may nakikita, minsan felt presence lang. Madalas, parte yan ng grief. Hindi agad ibig sabihin sakit. Ngayon, ito ang pinaka-sensitive na parte, kaya pakinggan mo ng mabuti. May mga pagkakataon din na ang hallucination, lalo na kung nangyayari kahit fully awake, paulit-ulit, may kasamang paranoia o naapektuhan na ang trabaho at relasyon. Pwedeng related sa mental health conditions, kabilang ang psychosis spectrum tulad ng schizophrenia. Hindi ito diagnosis sa video hindi tayo doktor dito. Pero medically recognized na ang hallucinations can include hearing voices or seeing things others don't. So ang tanong natin, dapat hindi, multo ba yan o hindi? Mas mature na tanong ito. Anong nangyari bago nito? Puyat ba? Stress? Trauma? May recent loss ba? May patterns ba na paulit-ulit? Kasi kung sleep paralysis lang, may sleep-related explanation. Kung grief-related, may emotional explanation. Kung persistent at lumalala, baka kailangan ng professional help. Hindi dasal lang, hindi takot lang, hindi third eye, label lang. At dito pumapasok yung respeto. Respeto sa paniniwala at respeto din sa katawan at isip mo. Kung may kwentong kang ganito, i-share mo. Hindi ka namin pagtatawanan. Pero tutulungan ka namin tignan yung buong picture. Hiwaga, oo. Pero hanap natin, linaw.